Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa iyo, Ginang Gina. Ako nga po pala si Ella Cristel Tutor at ang topikong tutalakayin ko ngayon ay Kabanata 10, Panahon ng Ikatlong Republika. Kaligirang kasaysayan, makaraan ang 10 taon ilalim ng Pilipinas sa batas militar at sa tinamasang bahagyang pagbabago sa kalakarang buhay ng mga Pilipino na nagsimula sa panahon ng bagong lipunan. Muling inalis ang bansa sa ilalim ng nasabing batas noong ika-2 ng Enero 1981. Ang pagkakaalis ng bansa sa ilalim ng batas militar ay isang pagbabago sa tingin ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Sa kanilang pananaw, ang Pilipinas noon ay isa na namang bagong bansa, kaya tinawag ng dating Pangulong Marcos na ang bagong Republika ng Pilipinas. Isang mananalaysay ang nagsabi na ito ang panahon ng Ikatlong Republika. Unang Republika, Republikang Pilipinas sa panahon ni Emilio Aguinaldo. Ikalawang Republika, ang paglaya natin sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Ikatlong Republika, pagkaalis nito sa ilalim ng batas militar. Ngunit ng panahong ito, di mapadusubaling maraming mamamayan ang tumututol at nagpupuyos ang kalooban dahil sa pagtuloy ng paghihirap ng bansa at di pagdama sa tunay na kalayaan. Lalo pang nag-alab ang ganitong damdamin ng patayin noong Agosto 21, 1983 ang dating senador ng bansa na si Benigno Aquino Jr., ang idolo ng masang Pilipino na matagal na nilang mitiing Pangulo ng bansa. Sa pagpatuloy ng ganitong kalagayan ng panahong ito, masasabing malaki ang naging pagbabago sa ating panitikan. Maraming mga manunulat ang nagsisulat ng mga paksang nadarama sa buhay tulad ng pakikisama, paggawa, pagdadalamhati, kahirapan, politika at imperialismo. Ang panulaang Tagalog sa panahon ng Ikatlong Republika. Ang mga tula sa panahon ng Ikatlong Republika ay may pagkaromantiko, revolusyonaryo, lantaran kung ito ay tumuligsa ng mga nagaganap noon sa ating pamahalaan. Ang hinaing ng mga mamamayan ay nakatambad sa wikang maapoy, marahas, makulay at tila mapagtungayaw. Ilan sa mga tula sa panahong ito ay Uod ni Rodolfo S. Salandanan. Ang awiting Filipino sa panahon ng Ikatlong Republika. Mga paksang madarama sa buhay ang nilalaman ng mga awiting Filipino ng panahong ito. Ang kulungkutan o pagdadalamhati, kahirapan, paghahangad ng tunay na kalayaan, pag-ibig sa Diyos, sa bayan at sa kapwa ay ang mga damdamin ng mga awit. Maraming kompositor ang nalungkot ng paslangin si Ninoy Aquino Jr. noong Agosto 21, 1983, kabilang narito sina Coretta, Eric, Freddy Aguilar at iba pa. Sina Coretta at Eric ay bumuo ng isang awiting pinamagatang Laban Na at unang inawit ito ni Coretta sa isinagawang National Unification Conference ng Oposisyon noong Marso 1985. Inawit din ito sa idinaos na Presidential Campaign Movement for Cory Aquino upang magbigay inspirasyon sa kampanya ng pagbabagsak sa Marcos Movement noong Pebrero 5, 1986. Muling binuhay naman ni Freddy Aguilar ang awiting Bayan Ko na sinulat naman ni Jose Corazon de Jesus at C. de Guzman noong panahon ng Amerikano. At dahil sa madamdaming nalalaman at pagiging popular nito, iminumungkahi tunghayan natin ang awit. Lumikha rin siya ng awiting pinamagatang Pilipino. Ang pelikulang Filipino sa panahon ng Ikatlong Republika. Nagpatuloy pa rin ang pagdiriwang ng taon ng pista sa mga pelikulang Filipino ng panahong ito. Lalong di napigil ang pagkagiliw ng mga tao sa mga pelikulang nahihinggil sa sex. Kaya naman nagsinamantala ng mga ganitong uri kahit na ito'y nakapagpababa ng moralidad ng mga Pilipino. Ang mga pahayagan, comics, magazine at iba pang babasahin. Tila politikang biglang nahati sa dalawang partido ang mga pahayagan ng panahon ng Ikatlong Republika. May mga pahayagang binansagang mga crony newspaper ng marami nating mga kababayan dahil sa mga di makatotohanang pahayag na taliwas sa mga tunay na nagaganap sa ating kapaligiran. Kabilang sa mga ito ay ang Bulletin Today, People's Journal at People's Tonight. Ang mga pahayagang tinangkilik naman ng marami at pinaniniwalaang nagpapahayag ng mga totoong pangyayari ay ang Forum, Daily Inquirer, Manila Times at Malaya. Patuloy pa rin tinangkilik ng maraming kabataang Pilipino ang mga comics at magasin tulad ng Kislap, Modern Magazine, Bulaklak, Liwayway, Extra Hot, Jingle Sensation, Love Life, Extra, Aliwan, Hiwaga, Holiday at marami pang iba. Ang Tibalak Palangka sa panahon ng Ikatlong Republika. Ang Don Carlos Palangka Memorial Awards for Literature, pinaka-prestihiyosong gawad pampanitikan ng bansa ay nagpatuloy pa rin
sa pagbibigay gantimpala taon-taon sa larangan ng pagsulat ng pinakamahusay na tula, maikling kwento, sanaysay at iisahin at tatatatlong hingyugtong dula. Ang mga nagkamit ng unang gantimpala o ang sa mga larangang sumusunod nabanggit simula noong 1981 hanggang sa 1985 IC. Noong sa tula noong 1981 is pinamagatang taga sa bato. Isang matalinghagang tulang isinulat ni Romulo E. Sandoval na gumamit ng sagisag na Victor Buen Viaje. 1982 Odyssey ng Siglo, isang madamdaming tula ni Crescenciano C. Marquez Jr. na kinakubli ang tunay na pangalan sa sagisag na Eva A. Dan. 1983 sa panahon ng ligalig ni Jose F. Lacaba na gumamit ng Bernardo Makiling. 1984 ang Bakasyonista ni Tomas F. Agolto na kumubli sa sagisag na Sargento G. de la Cruz. 1985 Punta Blanco ni Mike L. Bergonia sa sagisag na Haraya Negra. Sa maikling kwento naman, 1981, Di Mo Masilip ang Langit ni Benjamin P. Pascual sa sagisag na Ramadan. 1982, ang tatlong kwento ng buhay ni Julian Candelabra, sinulay ni Luwalhati Bautista de la Cruz sa sagisag na Joy Marela. 1983, pinagdugtong-dugtong na hininga mula sa iskinetang pinagpiestahan ng mga bangaw. Akda ni Agapito Imlugay na nagtagbo sa sagisag ni Ipiping de la Cruz. 1984, sa kaduwahan ng pilikmata ni Fidel D. Relio Jr. sa sagisag na Virginia Rivera. 1985, ang unang binyag ni Ernie Yang sa sagisag na Homer. At giyon lang po.